So, ito na yung travel requirements, Hong Kong to Pinas and Pinas to Hong Kong, mga kababilabs. So, grabe, muntik na talaga akong maiwan ng eroplano nung pabalik na ako dito sa Hong Kong, mga kababilabs, na kung sana maaga ko yun nalaman, mga babilabs, no, ay hindi sana yun mangyari sa akin. So, dahil ito sa ating immigration sa Pilipinas, no, at damay na rin yung aking amo. And ito, mga kapibilabs, no, gumamit talaga ako ng ipinagbabawal na technique, no, para makapasok kaagad ako. So, for today's video, ayan, isishare ko sa inyo yung mga travel requirements, no, mula Hong Kong to Pilipinas and Pilipinas to Hong Kong. So, ngayon, mga kababilabs, grabe, sa mga baguhan pa lang dito sa ating channel na interesado sa mga ganitong video, ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel, mga be, and grabe, feel free to share kung nagustuhan nyo and paki-like na rin, no, para masuggest ang ating video sa mga nangangailangan ng ganitong klaseng mga video. So, ayun, ang channel natin, mga kababilabs, ay para ito sa mga OFW, no, mga nandito sa abroad na gustong umuwi, and yung mga nasa Pilipinas na, grabe, na gustong mag-apply abroad like dito sa Hong Kong or Middle East. So, marami akong na-upload na mga videos dito, no, paano mag-apply, paano makapasa sa mga employers interview. So, check my playlist sa ating channel, sa channel na ito, ha, kung interesado kayo. So, ayun nga, feel free to like and subscribe. Walang bayad mag-subscribe dito sa YouTube. So, ito na nga, mga kababilabs, no, i-share ko sa inyo yung travel requirements, Hong Kong to Pinas, Pinas to Hong Kong. And mga dapat natin i-prepare, no, kapag tayo ay mag-line up na or pipila na sa immigration, para hindi ka minsan kasi ma-mental block tayo, no, kagaya ko. Grabe yung experience ko. So, gusto kong i-share ito sa inyo para may makuha kayong idea, no, para magiging smooth ang inyong travel. So, ito na nga, mga kababilabs, no, nung bumalik ako dito sa Hong Kong, konting ano lang ito, share ko sa inyo kasi importante ito. Nung bumalik ako dito sa Hong Kong, ang layover ko sa Pilipinas is 2 oras lang. So, may connecting flight ako kasi nagmula ako sa General Santos City, ayan, sa Mindanao. General Santos City to Manila and Manila to Hong Kong. So, share ko lang ito kasi importante ito na dapat nyong malaman, lalong-lalo na kapag ang layover nyo is small time lang, gaya ko 2 hours lang. So, yun nga, alam nyo, nung dumating ako dito, sabi ko sa amo ko na, yung amo ko, tinanong ako kung okay ba yung travel ko. Sabi ko, hindi, kasi ganito, ganyan. Sabi ko na napakalit lang ng layover ko. So, malapit na ako maiwan ng aeroplano dahil ang haba ng linya or pila sa immigration. So, ayun ang pinaka-importante, mga kababilabs, no? Dapat 3 hours para hindi po tayo ma-delay sa immigration. Kasi sa immigration, mga kababilabs, no, dagsaan talaga, no, yung mga nagba-vacation, ayun, ang daming nagpipila talaga. So, ayun, hindi talaga maano yung 2 oras ko kasi paglalakad pa lang, pagbaba pa lang sa eroplano galing, General Santos, yung bus, ang tagal dumating ng bus, syempre, sa loob ng airport, yung kumbaga, ang oras napakabilis, pero yung mga nangyayari sa loob ng airport is napakabagal. Parang ganun siya para sa akin. So, yun yung sinabi ko sa amo ko. So, gayahin nyo rin itong sinishare ko sa inyo, mga kababilabs, no, na kapag magpabook kayo ng ticket, kahit na ano pa yan, mga kababilabs, no, dapat hindi 2 oras, 3 or 4, okay na yun. Kasi ang haba ng lalakarin sa loob ng airport, malapad talaga yung airport at nakadepende yan sa airlines na sasakyan mo. No, ang sinakay ko, yung yung airplane na binook sa akin ni amo is Cebu Pacific. So, ang layo talaga ng kailangan lakarin, mga kabibilabs, no. So, ayun, pero okay lang yun sa akin. Kaso lang yung oras ko, Ito yung gusto kong i-share sa inyo na may bago na ngayon. Hindi kagaya nung, kasi last year nagbakasyon din ako. So, hindi siya kagaya dati, mga kabibilabs, na walang OFW lane. So, kapag babalik na kayo dito sa, sa Hong Kong, no, sa mga andito sa Hong Kong, maglinya po kayo or doon kayo pipila sa OFW lane. Yun yung pinaka mabilis na paraan. So, wag kayo doon sa may pilahan ng ng mga kumbaga magtuturist or yung mga foreign ganon. Wag kayo doon, mga kabibilabs, kasi ang bagal ng ang bagal ng pila diyan. Talagang chine-check talaga yung mga
nagpipila dyan mga kababilab ng mga documents, kailangan doon kayo pipila sa OFW lane. So yun yung una kong tips na ibibigay sa inyo. And then yung isa kanina is magpabook kayo ng ticket na medyo mahaba ang oras, no? Like 3, wag 2, malilate talaga kayo. 3 to 4 hours ang layover nyo para pasok agad kayo sa immigration, no? Hindi kayo kagaya sa akin, na-stress talaga ako, takbo rito, takbo doon, nagmamadali talaga ako as in, no? Tapos bit ko pa yung, kasi dalawa yung bag ko, yung hand carry ko, dalawang bag, ang bigat-bigat pa mga be. So talagang nahirapan ako to the max. So alam nyo ba, bago ko i-share sa inyo yung travel requirements, gusto ko rin malaman nyo, gumamit talaga ako ng ipinagbabawal na technique. Alam nyo, ano na lang, parang 36 minutes na lang paalis na yung yung airplane mga be. Alam niyo yung ginawa ko, kinausap ko talaga yung mga nauna sa akin. Sabi ko kung pwede makisingit ako kasi yung mukha ko talagang na stress talaga ako. Kailangan ko kasi makabalik dito sa Hong Kong, hindi pwede na maiwan ako kasi may obligasyon ako dito and need ko, kasi yung uwi ko is emergency lang, need ko talagang makabalik, hindi talaga ako pwede maiwan ng eroplano mga be. So ayun na, napahaba yung storytelling natin, pero importante kasi ito, magagamit nyo to, dapat may fighting spirit kayo na gawin ito kung talagang, kumbaga, no choice. Ang ginawa ko be, kinausap ko yung mga nauna sa akin, sabi ko kung pwede lang makisingit. Hala, sabi nung isa, kausapin mo sila dyan kung papayag sila, pero yung isa mabait siya, sabi niya, sige makasingit ka dito sa akin, kaso lang dyan sa harapan, baka hindi ka makasingit. Alam mo be, ang kinausap ko, yung pinaka nandun na talaga sa unahan, sabi ko ate, 30 minutes na lang, palis na yung aeroplano, pwede ba akong singit, ganito ganyan. Sabi ko, may stopover kasi ako, galing ako ng General Santos City, may connecting flight ako, tapos yung layover ko 2 hours lang. Sabi ko, maiiwanan talaga ako, pwede ba makasingit? Sabi niya, o sige na be, sawang-tuwa talaga ako be. Tapos ito na travel requirements. So ayun na nga, sobrang thankful ako kasi yung kababayan natin, no, kapwa natin mga Pinay, kasi Pinay yun siya, pinasingit ako. So, ayun, naintindihan yung sitwasyon siguro. Kasi nakikita talaga sa mukha ko na nagpapanik ako. So, ayun na nga mga baby loves ko. Ito, i-share ko na sa inyo yung travel requirements. So, may copy ako dito para hindi talaga tumaano. Ayan. Requirements, Hong Kong to Pinas and Pinas to Hong Kong mga kababi. So, last May 2, umuwi ako, and then May 18 is bumalik ako dito sa Hong Kong. So, ngayon mga baby loves, no, i-share ko sa inyo yung travel requirements. Mula dito sa Hong Kong airport, no, ang hinahanap or ang need natin is yung Hong Kong ID, passport. Yun lang. Siyempre, yung ticket. So, given naman talaga yung ticket kasi hindi ka makakasakay ng airplane kapag wala kang ticket. Next is, pagdating mo sa airport ng Pilipinas, ang hahanapin or ang need na doon is yung passport. Pagkatapos yung e-travel. Ang e-travel, sabi ng iba, hindi na daw hinahanap. Pero ang sabi ng iba, hinahanap. So, ang tamang gawin is gawa ka ng e-travel. So, kung gusto mong malaman paano gumawa ng e-travel, mag-comment ka lang sa video na ito dyan sa baba, no? At gawan kita ng video paano gumawa ng e-travel. So, yung e-travel ko, ako lang talaga yung nag-process noon. So, online, mabilis lang yan, no? Lalong-lalo na kapag may dati ka ng e-travel or nakabakasyon ka na dati. Mabilis lang yan kasi email lang gagamitin dyan. Next is, mga kababilabs, no? Siyempre, nasa Pilipinas ka na. Pagbalik dito, again, pauwi ng Pilipinas mula dito sa Hong Kong ID, passport, syempre yung ticket and e-travel. So ngayon pabalik na naman mula sa mga baby loves, no, sa Manila or Manila Airport or sa immigration natin, ang hinahanap doon is ang yung Hong Kong ID, tapos passport, and then yung verified contract, ayun, or yung visa. So magkasama yan sila, yun yung kailangan. And then yung OSC. So again, Hong Kong ID, verified contract or yung visa mo, and yung OSC. Pagdating naman dito sa Hong Kong immigration, ang hahanapin is yung Hong Kong ID mo, passport, and then yung verified contract or yung visa. So, yun lang ang travel requirements pabalik dito sa Hong Kong. So, kung gusto mong malaman, or ayan, kung interesado ka na malaman paano gumawa ng OSC, mag-comment ka lang sa video na ito, gawan kita ng tutorial paano mag-online or mag-book. Kaya nga, gagawa ng OEC kasi online lang yan, cellphone lang yan, mabilis lang. So, comment ka lang dyan at gagawa ako ng OEC or paano gumawa ng OEC tutorial.
dito sa video na ito. So, grabe sa mga uuwi ng Pilipinas, good luck sa inyo. Sana hindi kayo magaya sa akin. Grabe yung stress ko talaga nung umuwi ako. So, grabe. Kung magpabook tayo ng ticket, dapat medyo malaki yung layover natin. Dapat 3 to 4 hours kapag isa kang OFW. Kapag yan ay babalik ka dito sa Hong Kong, ha. And then, kasi mas kumbaga, yung pauwi ng Pilipinas walang problema. Pabalik dito mabusisi yung immigration natin sa Pilipinas. Kaya kailangan talaga naka-prepare ka. So, kailangan yung visa. Importante yon. I-prepare mo na kaagad, hawakan mo. Siyempre, passport and Hong Kong ID. And siyempre, yung OEC. So, kung sa mga nagtatanong kung kailangan ba i-print yung e-travel or OEC. So, no need nang i-print. Pwede sa cellphone na lang.